Hi sa lahat, maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon tatalakayin natin ang isang napaka-interesanting paksa mula sa Biblia, ang 3 tao na hindi nakaranas ng kamatayan. Tama, habang ang karamihan sa atin ay tinatanaw ang kamatayan bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, sinasabi ng Biblia na may 3 pambihirang tao na diretsyong dinala sa langit nang hindi namatay. Interesado ka bang malaman kung sino sila? Tara, simulan na natin. Ang unang kwento natin ay tungkol kay Enoch. Nabuhay si Enoch bago ang malaking baha sa isang panahon na laganap ang katiwalian at kasalanan. Ang mundo noon ay nalulubog sa kadiliman, puno ng masasamang kaisipan at gawain. Ngunit sa gitna ng moral na kaguluhan, si Enoch ay naging isang maliwanag na halimbawa ng katuwiran. Siya ang ika-7 henerasyon mula kay Adan, isang inapo mula sa lahi ni Seth at ama ni Matusalem, ang taong kilala bilang may pinakamahabang buhay sa Biblia na umabot ng 969 taon. Ang lahi ni Enoch ay konektado kay Noe na mahalaga dahil ginampanan nito ang isang pangunahing papel sa kaligtasan ng sangkatauhan noong baha. Hindi pangkaraniwang tao si Enoch. Ang kanyang buhay ay malinaw na naiiba sa makasalanang pamumuhay ng kanyang paligid. Habang ang iba ay nalululong sa kasamaan, pinili ni Enoch ang landas ng pagsunod at katapatan. Lumakad siya ng malapit sa Diyos, isang desisyon na nagpalala sa kanyang panahon. Ang kanyang dedikasyon sa pamumuhay ng matuwid sa harap ng matinding katiwalian ay nagpapakita ng kanyang malalim na pananampalataya at hindi matitinag na debosyon sa Diyos. Ang pinakanatatanging katangian ni Enoch ay ang kanyang malalim at walang patid na ugnayan sa Diyos. Sa Genesis 5:24 nakasulat, lumakad si Enoch na kasama ang Diyos at siya'y hindi na nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa isang patuloy at malapit na ugnayan sa may likha, habang ang iba sa kanyang panahon ay tumalikod sa Diyos. Nanatili si Enoch na tapat at matatag. Ang paglakad kasama ang Diyos ay sumisimbolo ng pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban na may patuloy na komunikasyon, tiwala at pagsunod. Ipinapakita nito ang malaking bahagi ng karakter ni Enoch at ang kanyang disiplinadong espiritual na buhay. Ang relasyon ni Enoch sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga utos. Ito ay tungkol sa pagtatatag ng isang makabuluhan at personal na ugnayan. Nakipag-usap siya araw-araw sa Diyos, humingi ng kanyang gabay at iniayon ang kanyang mga desisyon sa mga prinsipyong makadiyos. Ang malalim na koneksyong ito ang nagbukod kay Enoch, ginawang natatangi ang kanyang paglakad kasama ang Diyos at lubos na nakalugod sa kanya. Sa huli, ang pananampalataya at debosyon ni Enoch ay naging dahilan upang siya'y direktang dinala sa langit sa isang kahangahangang pangyayari. Bagamat maikli ang salaysay tungkol kay Enoch sa Genesis, marami itong binuksang katanungan at interpretasyon sa iba pang sinaunang kasulatan. Isa na rito ang aklat ni Enoch, isang sinaunang akdang Hudyo na nagbibigay ng mas detalyadong paglalarawan sa kanyang buhay. Inilalahad dito ang kanyang mga pangitain, pakikipag-ugnayan sa mga makalangit na nilalang at paglalakbay sa mga kalangitan. Bagamat hindi bahagi ng kanonikal na mga teksto ng Biblia, malaki ang naging impluensya ng aklat ni Enoch sa mga tradisyong Hudyo at unang Kristiyano. Ipinapakita nito si Enoch bilang isang huwaran ng katuwiran at tagapamagitan ng Diyos at sangkatauhan, lalo pang pinagtitibay ang kanyang natatanging espiritual na pamana. Sa aklat ni Enoch, ipinapakita ang kanyang mga nakakapukaw na pangitain at mahalagang papel sa pagbubunyag ng mga lihim ng langit. Siya'y naglakbay sa mga makalangit na lugar na saksihan ang hinaharap at nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa banal na plano. Ang mga karanasang ito ay lalong nagpalinaw sa natatanging kalikasan ni Enoch
Ang kanyang buhay ay puno ng mga pakikisalamuha sa langit na nagpayaman sa kanyang espiritual na landas. Ang kwento ni Enoch ay natatangi dahil sa maraming aspeto. Una, ipinapakita nito na posible ang mamuhay ng matuwid sa gitna ng isang masama at makasalanang lipunan. Ang matatag na debosyon ni Enoch ay isang huwaran para sa mga mananampalataya. Ito'y binanggit sa Hebreo, Mi'edefen 5:6. Dahil sa pananampalataya, inilipat si Enoch mula sa mundong ito upang hindi siya makaranas ng kamatayan. Siya'y hindi na matagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat, nagpatunay ang Diyos na siya'y naging kalugod-lugod sa kanya. At hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang sinumang walang pananampalataya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya'y umiiral at ginagantimpalaan niya ang masikap na naghahanap sa kanya. Ang buhay ni Enoch ay patunay na ang isang malapit at kasiya siyang relasyon sa Diyos ay abot kamay at lubos na nakalulugod sa kanya. Bukod dito, ang pag-akyat ni Enoch sa langit ay madalas na itinuturing bilang isang maagang simbolo ng rapture, nagbibigay ng pag-asa na ang mga mananampalataya ay sa huli ay magtatagumpay laban sa kamatayan at papasok sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang buhay ay isang makapangyarihang patutuo sa mga biyaya ng pananampalataya at pagsunod. Ang kwento ni Enoch ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kamatayan. Ito'y tungkol sa uri ng pamumuhay na nagdudulot ng ganitong pambihirang pagliligtas. Samantala, si Elias ay isa sa pinakamatitikas na propeta sa kasaysayan ng Israel na namuhay sa isang magulong panahon. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Ahab na malakas na naimpluwensiyahan ng kanyang asawang si Jezebel, ang bansa ay lubusang nalugmok sa pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal na naging isang madilim na yugto para sa Israel sa kanilang pagtalikod sa tunay na Diyos. Sa kabila ng laganap na kataksilan, si Elias ay nanatiling tapat na lingkod ni Yahweh, buong tapang na ipinarating ang mga mensahe ng Diyos sa mga tao. Ang kanyang pangalan na nangangahulugang si Yahweh ang aking Diyos ay malinaw na sumasalamin sa kanyang misyon at pagkakakilanlan. Ang papel ni Elias bilang propeta ay minarkahan ng kanyang natatanging presensya at hindi matitinag na determinasyon na labanan ang laganap na idolatriya. Una siyang lumitaw sa Prunhari Subpitin nang walang anumang pagpapakilala na nagpapahiwatig ng biglaan at mahalagang likas ng kanyang tawag. Ang kanyang ministeryo ay puno ng mga kahanga-hangang milagro at makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Walang takot niyang hinarap ang mga pinakamataas na kapangyarihan ng panahon, kabilang si Haring Ahab at Reyna Jezebel. Ang kanyang tapang at matatag na pananampalataya ay naging mahalagang bahagi sa pagbalik ng puso ng bansa sa Diyos. Ang buhay ni Elias ay puno ng mga kahangahangang pangyayari na nagpatibay sa kanyang pagiging propeta. Nagsimula ang kanyang kwento sa Prunhari Subpitin kung saan inihayag niya ang tagtuyot sa Israel bilang parusa ng Diyos sa mga kasalanan ng bansa. Ang tagtuyot na tumagal ng 3.5 taon ay nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos at ng pagiging totoo ng propesiya ni Elias. Sa panahong ito, nakatanggap si Elias ng pagkain sa mga milagrosong paraan mula sa mga uwak na nagdala ng pagkain sa kanya sa batis ng Kerit at mula sa isang balo sa Sarepta, kung saan milagrosong dumami ang pagkain ng balo at muling nabuhay ang kanyang anak na lalong nagpatunay ng suporta ng Diyos. Ang isang mahalagang tagpo sa ministeryo ni Elias ay ang dramatikong paghaharap niya sa mga propeta ni Baal sa bundok ng Carmel na inilarawan sa Shrewsbury Autino. Ang tagpong ito ay isang labanan sa pagitan ng Diyos ng Israel at ng Diyos-Diyosang si Baal,
kung saan hinamon ni Elias ang 420 propeta ni Baal na tawagin ng apoy mula sa langit upang sunugin ang kanilang handog. Sa kabila ng kanilang masidhing panalangin at ritual, nabigo sila na makakuha ng tugon mula kay Baal. Pagkatapos, itinayo ni Elias ang sarili niyang altar, binuhusan ito ng maraming tubig at nanalangin kay Yahweh. Malakas na tumugon ang Panginoon, nagpapadala ng apoy mula sa langit na hindi lamang tumupok sa handog kundi pati na rin sa altar at sa tubig sa paligid nito. Ang kahanga-hangang pangyayaring ito ay nagpatunay sa mga tao ng kataas-taasang kapangyarihan ni Yahweh, kaya't sila'y sumigaw, ang Panginoon siya ang Diyos, ang Panginoon siya ang Diyos. Ang tagpong ito ay nauwi sa pagkatalo at paglipol sa mga propeta ni Baal. Isa pang mahalagang yugto sa buhay ni Elias ay ang kanyang banal na karanasan sa bundok Horeb. Matapos tumakas mula sa mga banta ni Jezebel, nagtungo si Elias sa Horeb upang maghanap ng kanlungan. Dito, nasaksihan niya ang isang makapangyarihang pagpapakita ng Diyos at nakatanggap ng mga bagong utos upang magtalaga ng mga bagong pinuno sa Israel. Ang pag-akyat ni Elias sa langit ay isa sa mga pinakanakakamanghang pangyayari sa Biblia. Sa Dumahari Tadui, isinalaysay na si Elias ay may kamalayan sa nalalapit niyang paglisan. Mula Gilgal, naglakbay siya patungong Bethel pagkatapos sa Jericho at sa huli narating ang ilog Jordan kasama ang kanyang alagad na si Eliseo. Sa bawat lugar na kanilang dinaanan, kinumpirma ng mga grupo ng propeta na si Elias ay malapit ng kunin ng Panginoon mula sa lupa. Sa ilog Jordan, ipinamalas ni Elias ang kanyang kapangyarihang mula sa Diyos sa pamamagitan ng paghampas sa ilog gamit ang kanyang balabal na nagdulot ng paghahati sa tubig at nagbigay daan upang sila'y makatawid sa tuyong lupa. Pagkatapos tumawid, tinanong ni Elias kung ano ang maitutulong niya kay Eliseo bago siya kunin. Hiniling ni Eliseo ang dobleng bahagi ng espiritu ni Elias at sinagot ito ng isang kondisyon. Mangyayari ito kung masasaksihan ni Eliseo ang pag-akyat ni Elias. Habang sila'y nag-uusap, bigla na lamang lumitaw ang isang nag-aapoy na karwahe na hinihila ng mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang dalawa. Si Elias ay inakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Nasaksihan ni Eliseo ang hindi pangkaraniwang tanawin at sumigaw, Aking Ama, Aking Ama, ang mga karwahe at mga mangangabayo ng Israel. Pagkatapos nito, kinuha niya ang balabal ni Elias na sumisimbolo hindi lamang ng pagpapasa ng kapangyarihang propetiko, kundi pati na rin ng simula ng kanyang sariling ministeryo. Ang dramatikong pag-akyat ni Elias ay isang makapangyarihang patunay ng pagsang-ayon ng Diyos at ang tuloy-tuloy na pagganap ng kanyang gawain. Ito ang naging katapusan ng mga tungkulin ni Elias sa lupa at simula ng misyon ni Eliseo na sumisimbolo ng banal na pagpapasa at pagbabagong lampas sa hangganan ng mundo. Ang buhay ni Elias at ang kanyang himalang pag-akyat ay puno ng kahulugan. Ang kanyang matibay na pananampalataya at tapang sa harap ng pagsubok ay isang halimbawa ng lakas na natatagpuan sa pagsunod sa katotohanan ng Diyos. Ang mga kahanga-hangang pangyayari sa buhay ni Elias kasama ang kanyang pag-akyat ay nagbigay diin sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang aktibong presensya sa mundo. Higit pa rito, ang kwento ni Elias ay nakikita bilang isang tagapagpauna sa mga eskatolohikal na tema sa Bagong Tipan, lalo na ang ideya ng rapture at ang pagbabalik ni Kristo na naglalarawan ng tuloy-tuloy na daloy ng banal na pagliligtas at katarungan. Sa paglipat sa isa pang misteryosong tauhan sa Biblia, makikilala natin si Melchizedek sa Genesis 14 na lumitaw matapos ang tagumpay ni Abraham laban sa mga hari na dumakip sa kanyang pamangking si Lot.
Si Melkisedek, ang hari ng Salem na nangangahulugang kapayapaan at isang pari ng kataas-taasang Diyos, ay sinalubong si Abraham, dala ang tinapay at alak at binasbasan siya, sinasabing, "Pagpalain si Abram ng kataas-taasang Diyos, lumikha ng langit at lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa iyong mga kaaway." Ang pagkakaloob ni Abraham ng ika-10 bahagi ng lahat ng kanyang tinamo kay Melkisedek ay isang mahalagang kilos na kumikilala sa espiritual na autoridad ni Melkisedek. Ang kanyang papel ay naglalaman ng malalim na tema ng pagkapari, pagkahari at pagpapala. Ang kwento ni Melkisedek ay maikli ngunit puno ng kahulugan sapagkat siya'y kakaibang tauhan na nagsanib ng mga tungkulin bilang hari at pari, isang bihirang kombinasyon sa sinaunang panahon. Siya ang hari ng Salem na madalas iniuugnay sa Jerusalem at ang kanyang pakikipagtagpo kay Abraham, pagpapala sa kanya at pagtanggap ng ikapu ay nagpapakita ng kanyang mataas na espiritual na katayuan. Ang kanyang mga kilos, kasama ng kanyang mga titulo, ay naglalaman ng malalim na teolohikal na kahulugan na nag-uugnay sa kanya sa mga konsepto ng pagkahari, pagkapari at banal na pabor. Ang kanyang biglaang pagpapakilala at kawalan ng tala tungkol sa pamilya ay nagbibigay sa kanya ng isang misteryoso at natatanging katangian. Sa Hebreo 7:13 isinulat, "Walang ama o ina, walang tala ng angkan, walang pasimula ng mga araw o wakas ng buhay, ngunit kawangis ng anak ng Diyos, nananatiling pari magpakailanman." Ito'y nagpapahiwatig para sa marami na si Melkisedek ay maaaring isang banal o makalangit na representasyon ni Kristo imbes na isang karaniwang tao. Ang kanyang dobleng tungkulin bilang hari at pari ay nagpapahiwatig sa papel ni Hesukristo, na kinikilala bilang hari ng mga hari at ang tunay na dakilang pari. Ang awit 110 ay higit pang nagbibigay diin sa kanyang kahalagahan sa pamamagitan ng isang banal na pangako. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang siping ito na inulit sa Hebreo ay nagtatampok sa walang hanggang kalikasan ng pagkapari ni Jesus na naiiba sa pansamantalang Levitikal na pagkapari. Sa kanyang walang hanggang papel, si Jesus, tulad ni Melkisedek, ay nagbibigay ng patuloy na pagmamagitan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ang pagiging natatangi ni Melkisedek sa kasaysayan ng Biblia bilang parehong hari at pari ay hindi nakabatay sa lahi, kundi sa kanyang banal na kaugnayan at espiritual na pamumuno. Ang pagkakaibang ito ay naglatag ng pundasyon para sa pag-unawa sa pagkapari ni Jesus. Tulad ni Melkisedek, ang tungkulin ni Jesus bilang pari ay hindi nakasalalay sa angkan, kundi sa kanyang banal na likas na katangian at ang kanyang walang hanggang gawain bilang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Magkakaiba ang interpretasyon ng mga eskolar sa pagkakakilanlan at layunin ni Melkisedek. May mga naniniwala na siya'y isang makasaysayang tao, isang hari-pari na ang pamana ay nagpapakita ng konsepto ng walang hanggang pagkapari. Ang iba naman ay itinuturing siyang isang Christophany, isang pagpapakita ni Kristo sa lumang tipan na suportado ng kawalan ng tala ng kanyang lahi at mga katangiang walang hanggan na iniuugnay sa kanya. Anuman ang eksaktong pagkakakilanlan ni Melkisedek, ang kanyang kwento ay nagsisilbing makapangyarihang simbolo ng walang hanggang pagkapari ni Kristo at ng di mababagong tipan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang kanyang kwento ay nag-uudyok sa atin na magnilay sa kahulugan ng pagkapari at pagkahari na nagpapahiwatig na ang tunay na espiritual na autoridad ay kaloob ng Diyos at minamarkahan ng katuwiran at kapayapaan.
Ang misteryo sa paligid ni Melkisedek ay nag-aatas din ng mas malalim na pagsusuri sa kasulatan at mas masigasig na paghahanap sa pagkaunawa ng plano ng Diyos. Ang kwento ni Melkisedek ay nag-aalok ng ilang mahahalagang aral. Una, binibigyang diin nito ang kahalagahan ng espiritual na autoridad at pagkapari sa banal na plano ng Diyos. Ang kanyang pagkapari na nakaugat sa katuwiran at tuwirang ugnayan sa Diyos sa halip na sa angkan ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na espiritual na autoridad ay nagmumula sa ating koneksyon sa Diyos at sa ating dedikasyon sa kanyang mga layunin. Pangalawa, ang pinagsamang tungkulin ni Melkisedek bilang hari at pari ay nagbibigay daan sa mga papel ni Hesukristo na nagsisilbing ating banal na pinuno at dakilang pari na nag-uugnay sa ating relasyon sa Diyos. Ang dobleng tungkuling ito ay mahalaga sapagkat pinagsasama nito ang pamumuno sa panalangin ng pamamagitan na naglalarawan kung paano tayo ginagabayan ni Jesus habang siya'y patuloy na nananalangin para sa atin. Pangatlo, ang kawalan ng tala ng lahi ni Melkisedek ay nagpapakita ng walang hanggang katangian ng gawain ng Diyos. Tulad ng pagkapari ni Melkisedek, ang pagkapari ni Jesus ay walang hanggan. Pinatitibay ang ideya na ang mga plano ng Diyos para sa kaligtasan ay hindi nalilimitahan ng panahon. Panghuli, ang misteryong bumabalot sa kwento ni Melkisedek ay nag-uudyok sa atin na mas malalim na pag-aralan ng kasulatan at mas maunawaan ang malawak na plano ng Diyos. Ang mga kababalaghan sa kanyang kwento ay hamon sa atin na tuklasin ang lalim ng mga tekstong biblikal, naghahanap ng mas malalalim na katotohanan sa espiritual. Habang iniisip natin ang mga kwentong ito, tayo rin ay inaanyayahang suriin ang ating sariling espiritual na paglalakbay. Lumalakad ba tayo ng malapit sa Diyos tulad ni Enoch na may matatag at tapat na relasyon? Gaya ba tayo ni Elias na matapang sa pananampalataya, nananatiling matatag kahit sa gitna ng mga pagsubok? At lubos ba nating tinatanggap ang walang hanggang pagkapari ni Jesus? Kinikilala ang kanyang patuloy na pamamagitan para sa atin. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating relasyon sa Diyos ay parehong personal at walang hanggang mahalaga, na hinahamon tayo na mamuhay sa paraang nagbibigay papuri sa Kanya. Sa pagninilay sa katapatan ni Enoch, maaari nating tanungin ang ating sarili. Ginugugol ba natin ang ating araw-araw na lakad kasama ang Diyos? Tayo ba ay nakikinig sa Kanyang gabay at nagsusumikap na kalugdan siya sa ating mga kilos? Ang buhay ni Enoch ay nagpapakita ng kahalagahan ng palagi ang pakikipag-ugnayan sa Diyos at pamumuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Pagdating sa tapang ni Elias, maaari nating pag-isipan, handa ba tayong tumayo sa ating pananampalataya kahit harapin ang pagsubok o panganib? Nagtitiwala ba tayo sa kakayahan ng Diyos na kumilos sa ating buhay at impluwensyahan ang mundo sa paligid natin? Ang kwento ni Elias ay nagtuturo sa atin na yakapin ang tapang sa ating pananampalataya at magtiwala sa lakas ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Sa pagninilay sa walang hanggang pagkapari ni Melkisedek, tayo'y inaanyayahang palalimin ang ating pag-unawa sa papel ni Jesus bilang ating dakilang pari. Lubos ba nating nauunawaan ang kahalagahan ng Kanyang tuloy-tuloy na pamamagitan para sa atin? Namumuhay ba tayo nang may kamalayan sa Kanyang walang hanggang pagkapari, nagtitiwala na Siya ay laging namamagitan para sa atin? Ang kwento ni Melkisedek ay nagpapalawak ng ating pag-unawa sa malalim at walang hanggang aspeto ng mga tungkulin ni Jesus bilang pari na pinagtitibay ang kahalagahan ng Kanyang banal na misyon. Ang mga kwento ni na Enoch, Elias at Melkisedek ay nagbibigay ng mahahalagang aral tungkol sa pananampalataya, pagsunod at sa walang hanggang gawain ng Diyos.
Hinahamon tayo ng mga ito na parangalan ng Diyos sa ating mga kilos, palalimin ang ating kaugnayan sa Kanya at yakapin ang walang hanggang pananaw na ipinakita ng mga tauhang ito mula sa kasulatan. Ang malapit na kaugnayan ni Enoch sa Diyos ay nagpapakita ng halaga ng regular na pakikipag-ugnayan sa lumikha. Ang kanyang buhay ay nag-uudyok sa atin na gawing prioridad ang ating koneksyon sa Diyos at mamuhay sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Ang matapang na gawain ni Elias bilang propeta ay nagbigay inspirasyon upang panatilihin ang ating paninindigan sa pananampalataya kahit sa harap ng pagsubok. Ang kanyang tapang sa pagharap sa maling pagsamba at ang kanyang mga makalangit na kilos ay patunay ng makapangyarihang presensya ng Diyos. Ang walang hanggang pagkapari ni Melkisedek ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng espiritual na pamumuno at sa papel ng pagkapari sa plano ng Diyos. Ang mga kwento ay nagtutulak sa atin na magtayo ng mas malapit na kaugnayan sa Diyos, magpakita ng tapang sa ating pananampalataya at kilalanin ang walang hanggang aspeto ng mga gawain ng Diyos. Pinapaalala nila sa atin na ang ating espiritual na paglalakbay ay parehong personal at sama-sama, nangangailangan ng malapit na koneksyon sa Diyos at dedikasyon sa Kanyang layunin. Ang mga buhay ni Enoch, Elias at Melkisedek na minarkahan ng pananampalataya, tapang at walang hanggang pagkapari ay nagsisilbing mga huwaran na ating dapat tularan. Pinapakita nila na ang isang buhay na inalay sa Diyos ay binubuo ng pananampalataya, pagsunod at kabutihan, mga katangiang hindi lamang kalugod-lugod sa Diyos, kundi nagdadala rin ng kahanga-hangang tagumpay. Ang mga temang matatagpuan sa mga kwentong ito sa banal na kasulatan ay sumasalamin sa iba't ibang kultura at tradisyon na nagpapakita ng malawakang interes ng sangkatauhan sa konsepto ng kawalang kamatayan. Halimbawa, ang mitolohiyang Griego tungkol kay Titunus na binigyan ng walang hanggang buhay ngunit hindi ng walang hanggang kabataan ay nagpapahayag ng parehong pagkamangha sa ideya ng walang hanggang pamumuhay. Gayon din, ang kwento ng 8 immortal ng Tsina na kilala dahil sa kanilang walang hanggang buhay at mahiwagang kapangyarihan ay nagpapakita ng malalim na hangaring malampasan ang kamatayan at magkaroon ng koneksyon sa banal. Ang mga kwentong ito ay naglalarawan ng pangkalahatang aspirasyon na malampasan ang mga limitasyon ng kamatayan. Bukod dito, ang kwento ng naglalagalag na Hudyo na sinasabing isinumpa ng walang katapusang buhay dahil sa kanyang panunuya kay Jesus sa daan patungo sa kanyang pagpapako ay umaayon sa mga kwentong ito mula sa banal na kasulatan. Sa kabila ng magkakaibang pinagmulan ng kultura, ang mga kwentong ito ay sama-samang naglalarawan ng matinding pagnanais ng tao para sa walang hanggang buhay at ang malalim na espiritual na implikasyon ng mga hangaring ito. Ang mga ito ay nagpapakita ng pandaigdigang paghahanap para sa paglampas at ng pag-asa na nakaangkla sa banal na interbensyon. Ang mga kwentong ito ay nagtutulak sa atin na pag-isipan ang ating sariling pananaw tungkol sa buhay, kamatayan at ang posibilidad ng walang hanggang pag-iral. Ang pagninilay sa mga kwentong ito ay humihikayat sa atin na suriin ang ating sariling espiritual na paglalakbay at ang ating relasyon sa Diyos. Nakikisalamuha ba tayo sa Diyos tulad ni Enoch na may matatag at malapit na koneksyon? Tayo ba ay matapang tulad ni Elias na pinanghahawakan ng ating pananampalataya kahit sa mahirap na mga kalagayan? Kinikilala ba natin ang tuloy-tuloy na pamamagitan ni Jesus bilang isang walang hanggang pare? Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating landas sa Diyos ay personal at walang hanggan, na nag-uudyok sa atin na mamuhay ng naaayon sa kanyang kaluwalhatian. Kapag iniisip natin ang buhay ni Enoch,
Maaari nating tanungin kung naglalaan ba tayo ng oras araw-araw upang makipag-ugnayan sa Diyos, makinig sa Kanyang patnubay at sikaping mapalugod siya sa ating mga gawain. Batay sa halimbawa ni Elias, maaari nating suriin kung handa tayong ipagtanggol ang ating mga paniniwala kahit ito ay hindi tanggap o delikado. Tiwala ba tayo sa kakayahan ng Diyos na kumilos sa ating buhay at sa mundo sa pangkalahatan? Ang kwento ni Elias ay nagtutulak sa atin na maging matapang sa ating paninindigan at umasa sa lakas ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Sa pagninilay sa walang hanggang pagkapari ni Melchizedek, maaari nating palalimin ang ating pagkaunawa sa papel ni Jesus bilang ating dakilang pari. Tingnan natin, si Enoch ay napakalapit sa Diyos, kaya't siya'y dinala sa langit ng buhay. Si Elias ay umakyat sa isang ipo-ipo kasama ang karwaheng apoy. At si Melchizedek ay nananatiling isang mahiwagang figura, isang hari, at pari na ang pamana ay walang hanggan. Ang kanilang mga buhay ay naguudyok sa atin na palakasin ang ating paniniwala at pagtitiwala sa banal na plano ng Diyos. Ipinapakita ng mga individual na ito na ang ating espiritual na landas ay maaaring humantong sa mga pambihirang destinasyon mula sa malalim na pakikipag-ugnayan ni Enoch sa Diyos hanggang sa matapang na buhay propeta ni Elias o sa walang hanggang tungkulin ni Melchizedek bilang pari. Pinasisigla nila tayo na maghangad ng mas malalim na ugnayan sa Diyos. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kamatayan kundi mga halimbawa ng buhay na inialay upang kalugdan ng Diyos. Matatag na pinanghahawakan ang ating pananampalataya at sinasaklaw ang walang hanggang saklaw ng mga gawain ng Diyos. Kung natagpuan mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like ito, ibahagi sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang espiritual na kaalaman. Malugod naming inaanyayahan kang mag-iwan ng komento sa ibaba upang maibahagi ang iyong opinyon tungkol sa mga nakakapukaw na kwentong ito. Hanggang sa ating susunod na video, patuloy na maghanap ng kaalaman at paglago sa iyong pananampalataya. Salamat sa panonood at naway pagpalain ka ng Diyos.